Have you tasted the suma nilambiran in Leyte? Ay kung hindi pa, napakadali lang nitong gawin. Okay, so maadjong adlaw sa inyong tanan, magandang araw sa inyong lahat. For today's video nga ay pabalik na ng Manila ang aking tito, so bukas siya babalik. At magluluto kami na suma nilambiran pampasalubong sa aming mga kapamilya na nandun din sa Manila. Itong suma nilambiran ay palagi itong available sa aming lungsod dito sa Batu, Leyte. Diyan sa kilid ng Batu Terminal. Ayan, palaging may nagbebenta dyan araw-araw. Andyan yung mga delicacy na ino-offer nila like bibingka, puto, andyan din yung mga mais, mga suma nilambiran, suma na muron, andyan din. Halos lahat andyan. Ang una muna namin ginawa dito ay hinugasan muna maigi ang bigas na malagkit at pagkatapos ay binabad muna ng 1 hour. Ayan, para mag-soak jud siya o sabay tawag ano yung butod na siya sa Bisaya pa. At habang binababad namin yung bigas ng 1 hour ay nag-prepare muna kami dito ng aming gagamitin na gata. Gumamit kami dito ng 14 pieces na niyog. Ayan. Relate ba kayo ng kabataan ninyo ay pag may nagbubukas ng niyog ay palagi kayo nakaabang. Hindi kayo umaalis hanggat hindi matapos, hanggat hindi nakukuha yung gusto nyo. Ayan. Ang tawag kasi sa amin dito ay buwa sa Bisaya pa. Kung sa Tagalog ang tawag niyan, ayan, mga nakaabangers. So, at itong sabaw ng niyog ay sinave din namin para pandilig sa aming mga halamanan dito dahil napakasustansya niyan sa mga halaman-halaman. At habang nagpre-prepare ng magiging gata ay ito si Ate Daisy sinalang na yung kawali na may mainit na tubig para ito sa aming dahon. Ang purpose nito ay para hindi masira ang dahon na gagamitin sa pagbalot. At may 3 ways nga, sinuwerte yung isa dito. O, ang laki ng buwa niya. Sana all. At yun na nga, may 3 ways para hindi masira ang dahon. Minsan ay sinisilab namin sa apoy, minsan naman nagpapainit ng tubig gagaya ng ginawa namin dito, at minsan naman ay binibilad sa araw. Yung 14 pieces na niyog na kinagod nga ni Manoy Rene ay hinati namin sa dalawa. Yung kalahati ay gagamitin ko sa puti at yung kalahati naman ay gagamitin ko sa violet o tapol ang tawag dito sa amin sa Bisaya. Ang una muna namin sasaingin dito o lulutuin sa gata ay yung malagkit na bigas, itong kulay puti. Para ka lang magsasaing dito pero ang gagamitin mo ay yung gata. Naglagay din kami dito ng konting shredded na luya. Ayan, ang purpose niyan ay pampabango at pampabawas ng umay para dito sa malagkit na bigas na puti. At naglagay din kami dito ng kaunting asin para ito na may magbabalanse sa tamis niya. At naglagay din kami dito ng brown sugar. You can also use white sugar kung ang saragodeha ay available. Pagkatapos ng 1 hour ay pwede na to siya lutuin at dahan-dahan lang sa paglagay para hindi tumalsik ang gata. Halo-haluin lang siya maigi para ma-absorb niyo yung mga pinaglalagay ko na luya, asin at asukal. Pag konti na ang kanya sabaw ay takpan natin siya ng dahon dyan at takluban at lutuin lang siya sa medium heat for 30 minutes. Ayan, pagkatapos sumakay ni tatay ng kalabaw, ay andito na agad siya. Ang bilis no? Ngayon, ang lulutuin naman namin ay itong tapol na malagkit na bigas. Same lang din yung procedure sa pagluluto. Ang kaibahan lang ay yung puti nilagyan namin ng luya. Ito ay hindi na kailangan lagyan ng luya kasi may luya na. Baka puro luya na malasahan sa kakain no? Ang nilagay lang namin dito ay asin at asukal para balanse yung mga tamis-tamis. Ang hang char. At habang niluluto ngayon, tapol na malagkit ay sila Ate Daisy naman piniprepare na itong puti. Kasi kailangan parehas sila ng formation. Ayan, ganyan din dapat ang magiging forma noong violet pag naluto na. So mamaya ang ilalagay na lang namin ay yung violet kasi naka-ready na ang puti. Same din ang procedure sa puti. Kapag wala na sabaw ay lalagyan ng dahon at tatakpan mo na for 30 minutes. After 30 minutes, ayan, lutuers na. At inabot na nga kami ng gabi sa paggawa nitong suma na nilambiran at wala naman problema at ang gaan lang ng ginagawa namin kasi lahat kami ay nagtutulungan. Talaga naman pag pamilya, iba talaga kapag nagtutulungan kasi mabilis lang matapos ang gawain. Kasi nagluto kami alas 3 ng hapon at natagalan lang kami sa pagluto ng mga malalagkit na bigas kasi every 30 minutes ang cooking time niya. Pero madali lang ito kapag meron kayong dalawang lutuan, pwede nyo siya paglutuin. Pwede na siya lutuin ng sabay para mabilis lang kasi itong pagbabalot madali lang din siya. At ganyan dapat ang formation niya bago mo siya paikot-ikutin sa iyo. Pagkatapos mo siya
paikot-ikutin and ito na yung magiging resulta niya. Ayan, perfect. Ayan, si nanay talaga ang perfect gumawa ng suman nilambiran. Halos lahat yata ng suman ay alam niyang gawin kasi talagang delikada na siya. Ito yung business nila noon, tagagawa ng suman, suman na kamote, suman na balanghoy, lahat ng suman ay kaya niyang gawin. Kaya ano pa hinihintay nyo? Suman na tayo! Char. Ayan, 2 cups of water nga pala ang sinabaw namin dito at after 30 minutes of cooking, ayan, haon-haon time na kay pabugnawon paninamo dito sa among balay. Pabugnawon in Bisaya, meaning in Tagalog, ay palamikin muna namin doon sa bahay. Gumamit nga pala kami dito ng tig 2 kilo na bigas, 2 kilo sa puti na malagkit at 2 kilo din sa purple violet o tapol ang tawag dito sa amin. At nakagawa kami ng umabot 100 pieces na suman nilambiran sa 4 na kilo na bigas. At ito na ngayon sig-uwian na, alas 6 ng gabi. Ayan, nauna na sila manirini, sumanad naman kami nila nanay at tatay. Pagka umagahan nga ay nakaalis na din si Manirini pauwi ng Manila. At ito na nga ang finished product ng ating suman nilambiran. Ayan, napakasarap nito sa umaga. Pang partner sa mainit na kape. Kain po tayo. Marami pong salamat sa lahat ng nanonood. This is Miss Angel World. Ingat po kayo palagi. Amping mo kanunay.